ang mga kwento ng pag-ibig, kwento ng buhay at kwento ng pag-asa dito sa Barangay Love Stories. Love Stories. Bago tayo gumawa ng mga bagay na pagsisisihan natin sa huli ay isipin muna natin ang kahihinatnan nito. Dahil kung gaano kalakas ang loob natin na gumawa ng kalokohan ay dapat mas tatagan natin ang ating sarili sa magiging karma nito sa dulo. Ikaw kabarangay, matapat ka bang klase ng tao? Dear Papa Dudut, lahat naman siguro tayo ay deserve ng second chance. Lalo na kung pinagsisihan na natin ang mga kasalanan natin. Yun kasi ang paniniwala ko lalo ngayon na humihiling ako ng ikalawang pagkakataon sa dati kong kinakasama na si Arnie. Nagbagong buhay na ako. At gusto kong patunayan sa kanya na handa na ulit akong maging responsableng kinakasama niya at tatay ng aming mga anak. Itago niyo na lamang po ako sa pangalang Sev, 35 years old, call center agent na taga Quezon City. May kinakasama ako noon na ang pangalan naman ay Arnie. May anak kami ni Arnie na 4 na taong gulang na, pero nito lang January 2024, ay nakipaghiwalay ako sa kanya sa kadahilanang nawala na ako ng gana sa aming relasyon. Hindi na siya yung babaeng nakikita ko na gusto ko pang makasama sa pagtanda. At kahit na alam kong masakit ay ginawa ko pa rin ang tingin ko ay nararapat, Papa Dudut. Please, Sev! Huwag mo namang gawin sa amin to ng anak mo! Huwag mo kaming iwanan! Hirap naman kasi sa'yo, hindi ka makaintindi. Hindi na nga kita mahal. Wala na rin saysay na magsama pa tayo. Bakit? May iba ka na ba? Huwag ka nga makulit. Huwag mo nang i-deny! Ganun naman talaga kadalasan ang rason ng mga lalaki pag gusto na nilang makipaghiwalay. Kunwari kapag nawalan ka ng gana sa relasyon natin pero ang totoo, meron ka ng iba! Ano naman sa'yo kung meron na akong iba? Masama ba yun hindi naman tayo kasal? Anong dahilan yan? Tanga ka ba? May anak na tayo, Sev! Hindi ko naman tatalikuran yung pagiging tatay ko sa anak natin. Magsusustento pa rin ako kahit hiwalay na tayo. Palayain mo na ako. Akala mo ganun lang kadali yun? Mahal kita, Sev! 5 taon tayo na nagsasama. Tapos ipagpapalit mo ako sa babaeng ngayon mo palang nakilala? Makaka-move on ka rin. Ano ba kasing nagawa ko? Sabihin mo nga! Pangit na ba ako kaya ayaw mo na sa akin? Hindi na ba ako masarap sa kama? Pwede ba? Huwag kang mag-umpisa ha. Gusto ko lang naman malaman para alam ko kung anong babaguhin ko. Wala ka nang dapat baguhin. Desidido naman ako na hiwalayan ka. Pero sige, para lang sagutin ko yung tanong mo. Oo, malaking bagay yung itsura mo kaya naumay na ako sa'yo. Nakikita mo ba yung sarili mo sa salamin? Kasi kung hindi, pues, tignan mo maigi para malaman mo kung gaano ka kamanas. Para kang balyenang naglalakad. Ang itim pa ng batok mo. Nakakahiya ka na isama sa mga pinupuntahan ko. Ha? Akala ko ayos lang sa'yo na mataba ako. Nung una yon, hanggang sa tawagin ka ng tangke ng LPG ng mga katrabaho ko. Imbis ay pagtanggol mo ako sa mga katrabaho mo, hinayaan mong insultuhin na lang nila ako ng ganon? Pinagtanggol naman kita. Kinumbinsi pa nga kita na magpapayat eh. In-enroll pa kita sa gym pero sabi mo, ayaw mo nang ituloy kasi nakakatamad. Paano di ako tatamarin? Abala na ako sa pag-aalaga sa anak natin at pag-asikaso sa'yo. Mabuti sana kung nag-aalala ka sa kalusugan ko eh. Pero
Oo, mas inaalala ko yun kasi nakakahiya. Sinimulan na rin nila akong tuksuin kaya doon ako nawala ng gana sa'yo. Kaya ka naghanap ng mas sexy sa akin, yun ba? Oo! Sexy siya at mas maganda sa'yo. Napakawalang iya mo! Buo na talaga yung desisyon ko. Gusto ko nang makipaghiwalay sa'yo. Swerte mo nga eh. Sa itsura mong yan, hindi ko na pinatagal yung panloloko sa'yo. Ang kapal ng mukha mo! Buisit ka. Tingnan mo, nagdugo tuloy yung labi ko dahil sa sampal mo. Kulang pa yan kumpara sa ginawa at mga sinabi mo sa akin! Ayan! Ayan pa yung isang ayaw ko sa'yo. Masyado kang bayolente at aklesa. Sige lang, pagpatuloy mo lang yan. Mas lalo ko na talagang naiisip na tama ang desisyon ko na makapaghiwalay sa'yo. Tandaan mo na kapag umalis ka sa pamamahay na to, wala ka nang babalikan! Hindi na kita tatanggapin uli sa buhay ko! Kahit magmakaawa ka pa at umiyak ng dugo! Tigas naman ang mukha mo na isipin na babalik pa ako sa'yo. Ikaw ang kahit na umiyak ng dugo, hindi pa rin magbabagong isip ko. Iiwan na talaga kita. Ayoko na maisama sa mga tulad mo na mukhang ulikba. Papadudot, hindi ko naman talaga gustong insultuhin si Arnie dahil kahit papaano'y minahal ko naman siya sa loob ng 5 taon naming pagsasama. Kaya lang ay masyado siyang desperadong alamin ang dahilan kung bakit ayaw ko na sa kanya. Bagay na medyo nagpainit sa ulo ko kaya nasabi ko ang katotohanan. Hindi ko rin maintindihan kung gaano ba kahirap tanggapin na ayaw ko na siyang makasama. Pasalamat nga siya, handa pa rin akong magsustento sa anak namin. Nauwi kami sa matinding pagtatalo noong araw na umalis na ako sa nirerentahan naming apartment. Sobrang saya ko ng mga panahong yon dahil nakalaya na ako sa relasyon namin. Pagkatapos, mabilis kong pinuntahan ang sinasabing babae ni Arnie na si Leia. Kasama ko sa call center. Ang totoo ay tama naman lahat ng mga sinabi ni Arnie. Malaking dahilan ng paghiwalay namin ay noong nagkagusto na ako kay Leia. Nagsimula lang namang kaming magka-developan around December 2023. Pero matagal-tagal na ako nanlalamig sa relasyon namin ni Arnie dahil nga unti-unti nang nawala yung dati niyang ganda. Kesa patagalin ko pa ang panloloko ko ay nagpakatotoo na ako sa nararamdaman ko kaya nauwi na kami sa hiwalayan. Noong nagsimula na kami magsama ni Leia sa isang bubong ay wala na akong narinig na kahit na ano kay Arnie. Oo, nagsusustento pa rin ako para sa anak namin at pinapadala ko na lamang yung pera. Pero pinagbawalan ako ni Leia na makipagkita sa anak ko. Bagay na pinagbigyan ko naman kasi mahal na mahal ko na siya. Mabilis na lumipas ang 6 na buwan at nakita ko na lamang ang sarili ko na napapaisip kung ano na ang kalagayan ng mag-ina ko. Huling balita ko ay umalis sila ng anak namin sa apartment na nirerentahan namin at umuwi sa nanay niya na taga Marikina. Hi, honey bunch ko! Pakis nga! Ano ba? Sungit naman. Kiss lang eh. Mamaya na. Naiirita ako. O bakit ka naman naiirita? Paano? Ang init-init tapos dikit ka ng dikit. Eh di sana binuksan mo yung aircon kesa nagrereklamo ka dyan na mainit. Sira yung aircon. Hindi gumagana kaya naka-electric fan lang ako. Ay, oo nga pala. Hindi ko pa napapapunta yung technician na gagawa ng aircon natin. Lagi kasi nawawala sa isip ko, lalo day shift ako. Wala naman ako rito sa apartment natin. O ano gusto mo sabihin? Na porket night shift ako na yung magpapapunta sa technician na gagawa ng aircon. Bakit hindi? Eh, ikaw yun nandito. Unahin ko pang bantayan yung gagawa kaysa sa tulog ko. Ay nako, kahit kailan talaga hindi ka maaasahan sa mga bagay dito sa bahay. Matagal mo ng kontak yung nag-aayos ng aircon. Kaya ikaw na ang masikaso nun. Oo na. Sige, pag sinipag ako, pero sa ngayon, tiyagain mo na lang muna yung electric fan. Ano pa nga ba? Basta huwag ka lang dumikit sa akin. Naalibadbaran ako. Magbabangayan na lang ba tayo ngayong rest day natin? Kasi kung oo, mabuti pa pumunta na lang ako sa mall para manood ng sine at
At least doon may aircon. Malamig. Bahala ka sa buhay mo. Basta dito lang ako sa bahay. Kanina ko ba napapansin nakasubsub ka dyan sa cellphone mo Ano ba pinagkakaabalahan mo? Patingin nga. Uy! Akin na. Ano ba? Wala lang to. Sa ubo nga inaagaw phone ko. Teka, ano yan ha? Profile ba yan ni Arnie? Bakit ini-stalk mo yung ex mo ha? Ano naman ngayon? Anong ngayon? Bakit mo nga siya ini-stalk ha? Wala lang. Pwede ba? Wag mo akong gawing tanga. Sa palagay mo maniniwala ako sa sagot mo? Wala naman talaga eh. Masyado ka lang praning. Sino bang hindi mapapraning? Sige nga. Ano malay ko? Mamaya nag-uusap na pala ulit kayo. Ang advance mo naman mag-isip. Tsaka hindi na active sa social media si Arnie. Ini-stalk ko lang siya para makita yung mga ina-upload yung picture ng anak namin. Bakit? Namimiss mo na yung anak nyo? Oo! Ilang buwan ko na rin kasi hindi nakikita yung anak ko. Di ba pinagbawalan mo ako na makita siya? Kaya malamang namimiss ko na siya. Oh, sinunod kita ha? Hindi ko kinikita ang anak ko. Baka naman magalit ka pa na tinitignan ko picture niya. Pasensya ka na ha. Takot lang naman ako na baka may feelings ka pa kay Arnie. Tapos magkabalikan kayo pag pinayagan kita makipagkita sa anak mo. Bakit mo naman naisip ikaw nga yung mahal ko? Hirap sa'yo, lagi kang praning Hindi mo ako masisisi, no? Nagawa mo ang iwanan yung mag-ina mo Paano na lang ako, di ba? Baka nakakalimutan mo. Iniwanan ko sila ng dahil sa'yo. Hindi ko nakakalimutan yon. Pero ayoko lang na gawin mo rin sa akin yon. Sa totoo lang, parang malapit na kitang iwan. Nakakayamot ka na Lakas ng tama mo. Mabuti pa, umalis ka na. Di ba sabi mo pupunta ka sa mall? Alis na. Ayoko munang makita yung pagmumukha mo dito. Papa Dudut, hindi totoo na may feelings pa ako kay Arnie katulad ng binibintang sa akin ni Leia. Praning lamang siya bagay na kinakainis ko ng mga panahong yon. Kaya nauwi kami sa pagtatalo. Ayoko sa lahat na pinagbibintangan ako ng bagay na hindi naman totoo. Masama bang ma-curious kung ano na ang buhay ng dati kong kinakasama. Siya pa rin naman ang nanay ng anak ko at dahil nga ilang buwan na kaming hiwalay at hindi ko sila nakikita ay miss ko na ang anak ko. Sa totoo lang ay hindi yun ang una't huling beses na nagtalo kami ni Leia nang dahil sa pangi-stalk ko sa Facebook account ni Arnie. Hindi ko kasi mapigilang tingnan doon yung old photos namin ng anak ko. Bagaman hindi na active si Arnie sa social media ay masaya pa rin ako kasi hindi niya ako in-unfriend. Akala ko kasi ibablock niya ako dahil ganon ang tipikal na ginagawa ng mga babae kapag nasasaktan sila dahil iniiwan sila ng lalaki. Kaya buti na lamang talaga at magkaibigan pa rin kami ng ex ko kahit sa social media lang. Papa Dudut. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Papa Dudut, kung hindi ang Facebook account ni Arnie ang ini-stalk ko ay madalas akong mahuli ni Leia na tumitingin at nagla-like ng picture ng mga sexy na babae online. Pero para sa akin ay wala lang yon. Paghanga lang yon kasi nagagandahan ako sa hubog ng mga katawan nila. Dumating din yung punto na hindi na rin ganon ka-sexy itong si Leia. At parang bigla niyang napabayaan ang sarili niya mula noong magsama kami sa loob lang ng 6 na buwan. Kumbagay hindi na siya kaakit-akit sa paningin ko kaya parang nabawasan na rin ang pagmamahal ko sa kanya. Sa kabilang banda ay malaking dahilan din ng panlalamig ko sa kanya ay ang hindi namin pagkakaroon ng anak. 2 beses na kasing nakunan si Leia kaya natakot na siyang magbuntis. Ayaw na niyang sumubo kasi baka raw mag 50-50 na siya sa susunod. At dahil nga sa sitwasyon namin ay na-frustrate ako at lalo kong na-miss ang anak namin ni Arnie. Dumating ang oras na naapektuhan na rin ng husto ang pagsasama namin ni Leia dahil sa dami ng problemang nararanasan namin at sa kadahilan ng hindi kami magkaroon ng anak. Beste namang buhay to. Sef, ano ba? Bakit mo ba binabasag yung mga plato? Nagtatanong ka pa talaga? Naiinis ako.
Ikaw pa yung naiinis dyan, pinayagan na nga kita makipag-inuman sa mga katrabaho mo. Tapos pag-uwi mo, magwawala ka? Ayos ka rin talaga, ha? Wala kang pakialam kung gusto ko magbasag. Sa naiinis ako eh. Bakit ka ba naiinis? Kasi inggit na inggit ako doon sa katrabaho ko. Piruin mo, kinuha ba naman akong ninong na anak niya? Nung nakita ko yung baby, sobrang cute. Ang sarap buhatin at yakapin. Bigla ako tuloy na miss yung anak ko na hanggang ngayon, hindi ko pa rin nakikita kasi ayaw mong puntahan ko. Hindi pa ba sapat na nagsusustento ka sa anak niyo ni Arnie? Bakit kailangan mo pang puntahan yung bata? At saka, kahit na gusto mong makita yung anak mo, ang tanong, papayag ba yung nanay niya? Maikiusap ako. Pakikiusapan ko si Arnie na payagan ako makita yung anak namin. Hindi niya pwede ipagkait yung bata sa akin. Miss na miss ko na yan ako. Kumalma ka na, Sev! Ano ba? Alam mo, kasalanan mo lahat to eh. Ha? Anong kasalanan ko? Bakit naging kasalanan ko? Kung binigyan mo lang sana ako ng anak, eh di sana hindi ako naiingit sa katrabaho ko. Hindi ko rin sana namimiss yung anak ko kay Arnie. Kung makapagsalita ka, parang ginusto ko na makunan ako, ah. 2 beses ko namang sinubukan na magbuntis para mabigyan ka lang ng anak. Pero ayaw talaga eh! Nang dahil lang doon sumuko ka na. Sana sinubukan lang natin na sinubukan. Ang dali lang sa'yo na itapon sa akin yung sisi. Hindi kasi ikaw yung nakukunan. Hindi ikaw yung nagbubuntis. So natatakot na ako. Sef, hindi mo ba nararamdaman yung takot ko? Baka mamatay ako pag pinilit natin na magkaanak tayo. Yun din naman ang sinabi ng OB eh. Diba? Yung pinuntahan natin na OB yun na sinabi sa atin. Hindi ka ba nakikinig? O sadyang lutang ka lang palagi? Basta ang alam ko, ayaw mo na subukan natin kasi duwag ka. Hindi ako duwag! Kahit ano pang sabihin mo, duwag ka pa rin. Yung ibang babae, gagawin lahat mabigyan lang ng anak yung mga kinakasama nila. Pero ikaw, 2 beses lang nakunan, sumuko ka na. Ano bang tingin mo sa akin? Paanakan mo lang? Ayos ah. Parang ikaw pa yung galit na humihingi ako ng anak. Marami namang paraan para magkaanak tayo. Pwedeng tayong mag-ampon. Ampunin mo yung mukha mo. Huwag kasing sarado yung utak mo, Sev. Maraming bata sa ampunan na nangangailangan ng kalinga ng isang magulang. Wala akong pakialam sa mga yon. Maghintay sila ng aampo sa kanila. Ayoko na hindi sila galing sa akin. Alam mo, namumuro ka na talaga eh. Dahil lang ayaw mo na ulit subukan mabuntis, gusto mo na ngayon mag-ampon? Ang kitid ng utak mo! Ikaw ang makitid ang utak! At sumasagot ka pang hayop ka, ha? Sige! Sige! Subukan mo saktan ako na may kalagyan ka sa barangay! Akala mo kung sino ka? Napakakapal ng mukha mo! Papadudot nagandahan talaga ako ng husto kay Leia nung unang beses siyang pumasok sa BPO company na pinagtatrabahuan ko. At aminin ko nagka-crush ako sa kanya kahit pamilyado na ako. Sexy, makinis, maputi ang balat at maganda pa ang forma. Hindi lang naman ako na love at first sight sa kanya kundi marami pang ibang lalaki sa trabaho namin. Pero ako ang pinakamaswerte sa aming lahat dahil ako ang nagustuhan ni Leia. Feeling ko nga noon ay swak na swak ang personality namin kaya siguro ay mabilis akong nahulog sa kanya. Siya lang ang nakikita ko ng mga panahon na yon kaya nagawa kong talikuran ng pamilya namin ni Arnie. Kaya lang dahil hindi niya ako magawang bigyan ng anak ay unti-unti akong nawala ng amor sa kanya. Tapos mas nakilala ko na rin ang ugali niya na may pagkataklesa at palaban. Mga bagay na ayoko sa isang babae. Sa huli kahit na anong galit ni Leia sa kagustuhan kong makipagkita sa anak namin ni Arnie ay wala na siyang nagawa pa. Siya na lang ang sumuko dahil lagi kong ipinamumukha sa kanya na kung binigyan niya lamang sana ako ng anak ay magiging isang buo at masayang pamilya kami. Mabuti na lamang talaga at meron pa rin akong anak sa dati kong kinakasama. Hindi pa rin nawawala sa akin ang pagiging tatay ko. At nung pumayag si Arnie na makapag-banding kami ng anak ko, sa kondisyon na ako ang pupunta sa bahay nila ay gano'n na lamang ang saya at galak sa puso ko. Kaya lang ay may mga pagkakataon pa rin na hindi yon naiintindihan ni Leia, Papa Dudut.
Oh, bakit nandito ka sa bahay, Leia? Akala ko may pasok ka. Paano ako makakapasok? Masama ang pakiramdam ko. Tapos, akala ko uuwi ka kagad pagka-out mo sa trabaho. Pero anong oras na Inabot ka na ng hapon sa labas. Nakauwi na ako. Huwag ka na magalit. Anong hindi ako magagalit? Nakikinig ka ba? May sakit ako. Inaasahan kita na umuwi kagad pagka-out mo para asikasuhin ako. Nakadaan ka ba sa butika? Bakit ako dadaan sa butika? Sev, nag-text ako sa'yo kanina na ibili mo ako ng gamot. Huwag mo sabihin hindi mo ako naibili. Nako, hindi nga. Pasensya na, hindi ko nabasa text mo. Naubos baterya ng phone ko Ayan na naman tayo Ginagawa mo na naman akong tanga sa mga katwiran mo. Nagsasabi ako ng totoo. Wala nga baterya phone ko. Bakit hindi ka nag-charge sa opisina nyo? Saan ka ba kasi nang galing? Sa school ng anak ko. Ano? Sa school ng anak mo? Ano naman ang ginawa mo doon? May play kasi sila. Nung huling beses na nagkita kami, sinabihan niya ako na pumunta raw ako sa school nila para manood. Kaya pumunta ako kanina. Bakit hindi ka tumanggi? Mas priority mo pa yan? Sigurado naman ako nandun si Arnie para manood. Nandun nga. Pero paano ko tatanggihan yung anak ko Gusto ko rin naman siya mapanood sa play nila. Eto na naman po kami. Bata lang yon. Wala pa yung muwang sa mundo. Pakialam ba niya kung mapanood mo siya o hindi? Ang sabihin mo, gusto mo lang talagang pumunta kasi nandun si Arnie. Wala namang kinalaman si Arnie dito. Huwag mo na idama yung tao. Paano hindi ko siya idadamay? Lagi mo nalang pinapasama yung loob ko. Nakuha mo akong tiisin para na manood ng walang kwentang play ng anak mo. Habang nandito ako, masama yung pakiramdam. Nandun ka nakikipagharutan kay Arnie. Manahimik ka! Ano pinagsasabi mo? Kasalanan mo kung mas lalo sumama yung pakiramdam mo. Kung ano-ano kasi pumapasok sa kokote mo. Ako pa talagang may kasalanan? Ikaw nga itong kumasa, parang walang pakialam sa akin Nagkabali ka na ba kayo ni Arnie, ha? Kaya binabaliwala mo ako ngayon? Ayan ka na naman Tinitiwang ka na naman. Kahit sinong babae, titiwangin sa mga pinaggagawa mo. Wala akong ginagawang masama. Pumunta lang ako sa school ng anak ko para suportahan siya sa play niya. Pati ba naman yung minamasama mo? Kung ano-ano pa sinasabi mo na kesyo priority ko na yung anak ko kaysa sa'yo. Malamang, anak ko yun Pangalawa ka lang sa kanya. Ganon. Huli pala ako sa mga priority mo. Wala ka talagang kwenta, Sev. Wala ka na talagang ginawang matino. Ginagampanan ko lang yung pagiging mabuting ama ko sa anak namin ni Arnie. Hindi ba matino yun? Bakit ba hindi mo yun maintindihan? Oo nga pala. Wala ka pala kasing anak. Ano? Anong sabi mo? Sabi ko, wala kang anak kaya hindi mo alam yung pakiramdam na maging isang magulang. Tapos, nakikipagkompetensya ka pa sa atensyon sa anak ko. Mas bata ka pa mag-isip sa kanya Ang kapal ng mukha mo! Bakit? Nasasaktan ka? Wala akong pakialam. Ikaw naman nagdesisyon na ayaw mo na magkaanak tayo. Kaya ito yung resulta ng desisyon mo. Buti na lang talaga may anak kami ni Arnie. At least, kahit paano, nararanasan ko pa rin magpakatatay sa anak ko. Di tulad mo, inutil na yung matris mo. Umalis ka sa harapan ko, bastos ka! Ayoko na makita yung pagmumukha mo. Lalo mong pinasasama yung pakiramdam ko. Alis talaga ako. Bahala ka sa buhay mo. Kita mo wala pa akong tulog. Tapos, sasabayan mo pa ako ng kaartihan mo. Papadudod sa loob ng 6 na buwan ay sinabi sa akin ni Arnie na napatawad na niya ako dahil hindi naman ako naging babayang tatay sa anak namin. Na-realize din daw niya ang mga pagkukulang niya sa akin kaya nawala na lamang ako ng amor sa kanya noon. Pumayag siya na mag-co-parenting kami alang-alang sa anak namin, bagay na ikinatuwa ko ng husto. Kaya lang ay mas lalo yung kinainit ng ulo ni Leia. Pero pinanindigan ko ang kagustuhan kong magpakatatay sa anak namin ni Arnie kahit na palagi nagagalit sa akin si Leia. Doon na ako nagsimulang maglihim sa kanya kapag umaalis ako at pumupunta sa bahay ng anak ng dati kong kinakasama. Kahit naramdam kong galit pa rin sa akin ang mga magulang ni Arnie, hindi naman nila ako pinagsalitaan ng masama sa harapan ng anak namin. Meron silang pagkokontrol kaya hindi na ako masyadong naiilang
na pumunta sa kanila para dalawin ang anak ko. Samantalang si Arnie naman ay may trabaho na sa Ortigas at napansin ko, Papa Dudut, na malaki na ang pinagbago ng itsura at pananamit niya. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Papadudot, dahil po sa madalas naming pagtatalo ni Leia at pakiramdam ko na hindi niya ako naiintindihan sa mga desisyon ko, ay unti-unti nang nagkaroon ng lamat ang aming pagsasama. Madalas nga ay nakikwento ko pa yon kay Arnie at pinapayuhan niya ako na huwag ko na raw gawin kay Leia yung bagay na ginawa ko sa kanila noon ng aming anak. Doon ako tinalaban ng hiya at konsensya, kaya imbes na makinig sa payo niya, naisip ko na sana'y hindi ko na lamang sinira ang pamilyang meron kami noon. Ilang gabi ko ring inisip kung ano ba talaga ang gusto ko mangyari sa buhay ko. Kung ipagpapatuloy ko pa ba ang pakikisama kay Leia o makikipaghiwalay na lamang ako. Sa huli nag-decide ako na gawin ang sa palagay ko ay tama at nararapat. At yun nga ay ang tapusin na ang relasyon namin ni Leia. Bagay na hindi niya na-appreciate at dahilan kung bakit sobra siyang naggalit sa akin noon, Papa Dudut. Please, Sev. Huwag mo naman akong iwan, oh. Pangako, magbabago na ako. Hindi na ako lagi magagalit sa'yo. Hindi na kita sisigawan. Pagsisilbihan na rin kita lalo. Huwag mo lang akong iwanan. Please naman, Sev. Please. Pagsisilbi ang pinagsasabi mo hindi naman kita katulong. Saka ayoko na, Leia. Gusto ko na lang na maghiwalay tayo ngayon ng mapayapa. Bakit mo ba kasi ako iiwan? Ano bang nagawa ko sa iyong kasalanan? Wala, pero marami ka ng pagkukulang eh. Hindi na ikaw yung babae na gustuhan ko. Tignan mo nga yung itsura mo. Mukha ka ng manang. Napakalosa mo ng tignan eh, wala naman tayong anak. Saka yun nga, wala tayong anak kaya wala na rin akong rason para makisama pa sa'yo. Dahil lang sa bagay na yon, kaya iiwan mo na ako? Eh napakasama mo naman palang tao! Kung kasamaan man ang tawag sa pagsasabi ng totoo, eh di ako na masama. Ikaw naman lagi lumalabas na mabuti. Nakikiusap ako sa iyo. Huwag mo naman akong iwanan, oh, Sev, please. Hindi na ba natin pwedeng ayusin to? Pag-usapan natin to, Sev. Wala na tayong dapat pag-usapan. Ayoko na sa'yo kasi masyado kang controlling. Ayoko sa lahat sa babae, yung ganyang klase. Akala ko pa naman iba ka sa lahat. Pero mas malala ka pa pala. Kaya nga magbabago na ako. Hindi na ako magiging controlling. Babawasan ko na rin yung pagiging taklesa ko sa'yo. Huwag mo lang akong iwanan, Sev. Please, huwag kang umalis. Sorry, pero kung noon pa sana ginawa yan, baka hindi na wala yung pagmamahal ko sa'yo. Pero huli na kasi ang lahat. Kilala mo naman akong tao. Pag ayoko na talaga. Hindi mo na ba ako mahal? Kaya ganun kadali mo na lang itapon yung pinagsamahan natin? Hindi na. Bakit ang bilis naman? Ewan ko, hindi ko alam. Baka naman hindi mo sinubukan na mahalin ako. Sa loob ng ilang buwan na magkasama tayo, ginamit mo lang talaga ako. Ginawa mo lang akong parausa nung nagsawa ka na sa dati mo kinakasama. Tapos ngayon, nasawa ka na sa akin, basta mo na lang ako tatapon na parang basura. Minalaman kita kaya masasabi ko na totoo yung pinakita ko sa'yo. Saka, saan ang galing yung baka hindi ko sinubukan? Sinubukan ko na ayusin yung relasyon natin. Inintindi kita nung ayaw mo na mag-baby tayo. Kasi natatakot ka na baka may mangyaring masama sa'yo. Pero na-realize ko, hindi ko pala kayang pakatawanan na hindi isumbat sa'yo na paulit-ulit yung bagay na yon. Kaya nagdesisyon na lang akong tapos itong relasyon natin. Kasi wala rin naman itong patutunguhan. Ginawa mo lang sa akin kung ano yung ginawa mo kay Arnie eh. Baka naman sinasabi mo lang yan. Kasi ang totoo, may iba ka na. Nagkabali ka na ba kayo ng dati mo kinakasama? Hindi walang ganon. Siguraduhin mo na nagsasabi ka ng totoo. Kasi walang sikreto na hindi nabubunyag. Huwag mo na akong gawing tanga, Sev.
Hindi nga kami nagkabalikan kaya wag mo nang ipilit. Hindi talaga kayo magkakabalikan. Kasi aayawan ka na niya, Sev. At kahit na maisip mo pang magbagong buhay para maibalik yung dati niyong samahan, hindi ka na niya tatanggapin muli sa buhay niya! At bakit mo naman nasabi yan? Kasi manloloko ka! Galit ang mga babae sa mga manloloko! Kaya huwag ka nang umasa na may babalikan ka pa kay Arnie kung sakaling maisipan mong ayusin yung dati niyong relasyon! Wala kang karapatan na pangunahan ng mga bagay. Hindi mo naman nakikita mangyayari sa hinaharap. Oo! Pero hindi ako inutil! Siguro nga karma ko na to. Kasi kasama mo ako sa pananakit noon sa dati mo kinakasama. Sige, tatanggapin ko. Pero sana, tanggapin mo rin yung karma mo pag inihain na sa'yo yun ang kapalaran. Papa Dudut, masaya ako na nakawala na ako sa relasyon namin ni Leia nang walang responsibilidad. Naisip ko na baka hindi talaga kami para sa isa't isa kaya hindi kami nabiyayaan na magkaroon ng anak. Pagkalis ko sa apartment namin ni Leia ay tumuloy ako sa bahay ng pinsang ko na nasa Cubao. Tapos ay tinext ko si Arnie at sinabi ko sa kanya na tinapos ko na ang relasyon namin ni Leia. Nakatulugan ko na lamang ang paghihintay sa reply niya pero wala naman siyang naging sagot. Kinabukasan, nag-decide ako na bisitahin sila ng anak namin sa Marikina. Bago ako pumunta doon ay dumaan muna ako sa isang flower shop para bilhan ng mga paborito niyang bulaklak si Arnie. Dumaan din ako sa bilihan ng donut para naman sa anak namin. Pusturang-pustura ako at nakaporma pa ang buhok ko ng mga panahong yon. Excited ako na makita ni Arnie pero pagdating ko sa bahay nila ay wala raw doon ang dati kong kinakasama. Nakipagbanding muna ako sa anak namin at pagkalipas ng 2 oras ay nakita ko si Arnie na hinatid ng isang lalaki na hindi pamilyar sa akin ang pagmumukha. Agad ko itong kinompronta at nagpakilala ako kung sino ako sa buhay ni Arnie. Nalaman ko na katrabaho niya pala yon at manliligaw pa, Papa Dudut. Sef, mag-usap nga tayo. Talaga mag-uusap tayo. O bakit parang nagagalit ka? Sino nagbigay sa iyo ng permiso magpaligaw? Seryoso ba talaga yung tanong mo? Oo, kaya sagutin mo na lang. Walang nagbigay sa akin ng permiso. Ako lang ang nagdesisyon na handa na ako magpaligaw. Tsaka bakit? Kanino ba ako dapat magpaalam? Eh di sa akin. Nagdodroga ka ba? Anong sa'yo? Ano ba yung pinagsasasabi mo? Kasi ako pa rin ang tatay ng anak mo. Kaya may karapatan pa rin ako sa'yo. Sira na siguro tuktok mo, no? Baka nakakalimutan mo, hiwalay na tayo. Kahit na ikaw pang tatay ng anak natin, iniwan mo na kami. Pinagpalit mo kami kay Leia, di ba? O bakit ngayon bigla ka nagkakaganyan? Hindi mo ba nabasa yung text ko sa'yo kagabi? Wala na ako matatanggap na text message mo, nagpalit na ako ng number. At bakit ka nagpalit? Akin na yung bago mong number, dali! Kapal mo! Kaya nga ako nagpalit para hindi mo na ako makontak eh. Tapos na tayo, kaya wala na rin namang saysay na magkausap pa tayong dalawa. Hindi ko naman pinagkakait sa'yo yung anak mo eh. Kung gusto mong pumunta dito sa bahay para dalawin siya, pumunta ka. Welcome ka naman dito sa bahay ng mga magulang ko. Pero kung pupunta ka man, di mo na kailangang ipaalam sa akin. Hindi na rin naman mahalaga. Kung ganun, hindi mo nga alam ang tungkol sa amin ni Leia. Kailangan ko pa bang malaman? Hiwalay na kami, Arnie. Ako nakipaghiwalay sa kanya. Oo, talaga? Oo, kasi... Hulaan ko. Hindi mo na siya mahal kasi hindi na siya yung babaeng nagustuhan mo. Yung maganda, yung sexy. Tama ako, di ba? Arnie naman. Wala nang bago ron. Yun din naman dahilan mo kaya ka nakipaghiwalay sa akin nun. Aminin ko na medyo loko-loko ko nun. Kaya ako nagawa yun sa'yo at sa anak natin. Pero nagbago na ako ngayon. Aanin ko naman yung sinasabi mong pagbabago. Sige nga. Kasi gusto ko magsimula ulit tayo. Gusto kong itama yung mga pagkakamali ko sa inyo ng anak natin. Kaya sana bigyan mo pa ako ng second chance. Alam mo, kung nagbibiro ka, congrats kasi napatawa mo ko. Hindi ako nagbibiro.
Seryoso ako. Gusto kong makipagbalikan sa'yo at magsimula ulit tayo. Mas gugustuhin ko pang iumpog ulo ko sa pader kaysa makipagbalikan sa'yo. Matapos ang ginawa mo sa akin noon, palagay mo, may natitira pa akong pagmamahal para sa'yo? Oo, nirerespeto kita bilang tatay ng anak ko, pero di na sapat yun para pabalikin pa kita sa buhay ko. Bakit? Dahil meron ka ng iba? O ano naman sa'yo ngayon? Anong akala mo? Ikaw lang may karapatang makipagrelasyon? Hindi ka pwedeng mapunta sa iba dahil mahal kita. Wala akong pake. Wala ka ng karapatan na diktahan ang buhay ko. Kapal ng apog mo na sabihin na dapat akong humingi ng permiso sa'yo bago ako magpaligaw. Bakit? Sino ka ba sa buhay ko? Wala na ba talagang katiting na pagmamahal sa puso mo para sa akin? Wala na ba talaga akong pag-asa sa'yo, Arnie? Walang-wala na. Matagal nang wala. Sinabi ko sa'yo no na pag iniwan mo ko, wala ka nang babalikan. Kaya ano pang inaasahan mo? Mula nung araw na umalis ka, inumpisahan ko nang alisin ka sa sistema ko. Kahit na masakit, kahit na paulit-ulit kong naririnig sa isip ko yung mga sinabi mong pang-iinsulto sa akin. Lahat ng pang-aalipusta mo sa pagkatao ko, lahat yon kinaya ko. Wala ka na nga narinig sa akin pagkatapos nun, di ba? Hinayaan ko na kayo ni Leia na magsama kasi baka ako lang naman talaga ang hadlang sa love story niyong dalawa. Hindi ko na kasalanan kung naghiwalay kayo kasi siguro karma niyo yun dahil pareho kayong manloloko. Arnie naman, huwag ka naman ganyan sa akin. Ikaw ang wag gumanyan-ganyan sa akin dahil pag ako nainis, baka tanggalan na kita ng karapatan sa anak ko. Kaya maayos-ayos ka, Sev. Huwag mo na akong pakialaman sa buhay ko. Nag-uumpisa na uli ako maging masaya. Mag-focus ka na lang sa sarili mo. Huwag na huwag kang papali sa pagsusustento sa anak ko. Naku, Sev, sinasabi ko sa'yo. Tsaka tigil-tigilan mo na yung kakadrama mo, di bagay sa'yo. Mukha kang tanga. Papadudot na pahiya talaga ako ng husto ng gabing yon kaya umalis na lamang ako sa bahay nila. Pero habang nag-aabang ako ng masasakyan ay hindi ko na napigilang maiyak dahil sobrang sakit ng mga sinabi niya sa akin. Para kung sinaksak ng milyong patalim sa dibdib at kulang na lamang, ay hilingin ko na sana'y masagasaan na lamang ako ng mga panahong yon. Alam ko naman na nagkasala ako kay Arnie pero sobrang sakit palang karma na makita siyang masaya sa piling ng iba. Sa ngayon, papadudod ay ayoko pa ring sukuan si Arnie. Gusto ko siyang ligawan katulad noong unang beses ako nagkagusto sa kanya. Gusto kong patunayan papadudod sa dati kong kinakasama na nagbagong buhay na ako. Lahat naman ng tao ay deserve ang second chance, hindi ba? Kaya naniniwala ako na deserve ko rin yon. Maraming salamat po papadudod sakaling mapili po ninyong i-area ang storya ng buhay ko sa Barangay Love Stories. Hanggang dito na lamang po ang sulat ko and God bless sa inyong lahat. At salamat po in advance ng inyong forever kapuso at kabarangay. Sev. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Anong say mo sa Barangay Love Stories na ito? Pagkwentuhan natin sa comment section yan. Nagustuhan ng iyong napakinggan? Ituloy yan via live stream sa www.gmanetwork.com/radio. Barangay LS in Mega Manila 97.1. Forever.